So totoo, totoo naman talaga na ang ministry is warfare. Kasi nga, ang tawag sa ating mga Kristiyano ay sundalo ni Kristo. Di ba? Ganun yun eh. Pero hindi ka pwedeng maging sundalo ni Kristo na ikaw lang mag-isa. At hindi ka rin pwedeng maging sundalo ni Kristo nang walang battle plan, walang chain of command, at walang sinusunod. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwede na ang sundalo ay yung gusto niya ang masunod. So, may mga nakakataas sa kanya na nagbibigay sa kanya ng command. At kung walang master plan or battle plan, talo ang sundalo. So, tayo mga sundalo ni Kristo, mga disipulo ng Panginoong Hesus, tayo dapat ay may master plan. At yung master plan na yaon, dapat alam natin. So, isi-share ko sa inyo itong master plan na to na visible sa Biblia at lahat ng examples ay galing sa Biblia. At ito ring master plan na to or battle plan na to para manalo kahit ang Panginoong Hesus ginagawa to. Okay? At syempre, ang ministry iba-iba rin na stage, iba-iba rin na era, at iba-iba rin na intensity at iba-iba rin ang settings. Kasi ang battle, iba-iba rin ang settings. So, ang war, iba-iba rin ang settings. So, dito sa ministry, iba-iba rin ang settings. At iba-iba rin ang battlefield. So, una, para maunawaan ng lahat, merong tinatawag na local ministry. At meron din na tinatawag na international ministry. So, magkaiba yun. Local ministry at international ministry. So, magkaiba sila. So, pero bago ka mag-international ministry, syempre, dito ka muna sa local. Hindi pwedeng automatic international ka na kaagad. Iba yun. Hindi pwede. Hindi pwedeng right on the spot, international ka agad. No. Dito ka muna mag-uumpisa syempre sa local. Kahit sa Panginoong Hesus, sa local muna siya nag-umpisa. Hindi muna siya naging international. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong pattern. Okay? Nandito siya sa Acts chapter 1, verse 8. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, ang mababasa natin dito na, but ye shall receive power. Yung unang part, di ba? Ye shall. Old Archaic English to na pag sinabing ye, you. Yung ye na ye. Dito sa modern English na, kasi modern English na tayo, so hindi natin ginagamit yung mga Shakespearean English. Pero dahil sa King James Version, nababasa pa rin natin yung mga Shakespearean English or also known as Old Archaic English. So dito, ye shall receive power. Pero, paano mo yun gagamitin? Bago ka makareceive ng power, syempre pag na-receive mo na yun, may training ka muna. Hindi pwedeng may power ka na agad-agad, susugod ka kagad sa laban. No. Mali. Yes, the Holy Spirit will empower you, but prior to the ministry, you must have first training. Training. Hindi pwede mag-ministry ka nang walang training. Kasi kapag wala kang training, hilong-hilo ka at litong-lito at hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa battleground. At ang sundalo na walang training, ay nako, madaling mamatay.
So, maliwanag dito that ye shall receive power, and after that, the Holy, the, saan na yun? After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. So, yun, ang Holy Ghost will come upon you. For what? Para maging bold ka, para magkaroon ka ng conviction. Okay? Kasi, ganun ang Holy Spirit. Para mapagtagumpayan mo ang mga bagay-bagay. At syempre, ang sabi doon, ye shall be witnesses unto me, unto Christ. Okay? Unto Christ. So, mga witness ni Lord Jesus. So, ano yung witness? Ano ang ginagawa? Ang witness ay isang tao, a person who speak irrefutable truths. Okay? Isang tao na nagsasalita ng isang katotohanan hindi kayang pasinungalingan ng kahit sinuman. So, yun ang ginagawa ng witness. Nagsasalita ng katotohanan hindi kayang pasinungalingan ng kahit na sinuman, kahit ni Satanas o kahit ng sino pa man. So, tinawag ka maging witness. Kasi, ipapahayag mo kung gaano kadakila ang Panginoon. At katulad nga ng sinasabi ko, ministry is a battleground. At tayo, kaya nga tayo ang tinatawag tayong mga sundalo ng Panginoong Jesus. Soldier of Christ. So, anong yung una? Of course, the Holy Spirit will give you power. So, the Holy Spirit, yung ministry, i-empower ka na maging lingkod ng Diyos para mag-serve kay Lord. Pero, ang magbibigay sa iyo ng power ay yung Holy Spirit. Okay? So, maliwanag yan. Pero, saan ka muna mag-uumpisa? Saan muna? Hindi pwedeng automatic na lokal. Hindi automatic public ministry ka agad. No. Alam niyo ba na si Jesus, bago siya nag-public ministry, meron muna siyang tinatawag ng mga Bible scholar na 30 silent years. So, saan niya ginugol mo na yung 30 silent years na yaon? Saan nga ba? So, may 30 silent years si Jesus. So, pero, mababasa natin doon sa 30 silent years na yun, part nun ay yung nandun siya sa temple nung siya ay 12 years old, na siya ay may binasang passage at nakikipagpalitan ng kaalaman o nakipagdebate sa mga saserdote nung panahon na yaon. So, maaari nating sabihin na part yun ng training ni Jesus. So, nakita mo yun na kahit ang Panginoong Jesus may 30 silent years muna bago ng public ministry. Kasi nga, kailangan may training muna. At hindi public ministry kaagad. So, ano muna ang inuna ni Lord Jesus, ng Panginoong Jesus? Alin muna saan muna siya unang nag-ministry? Saan? Siyempre, si Panginoong Jesus, nag-unaw niyang ministry, hindi muna public. So, inuna niya yung kanyang sarili na magkaroon siya ng improvement at inuna niya rin yung kanyang family. Kasi gano'n naman talaga ang pattern. Family first. Bago ka mag-ministry sa iba, dapat sa family mo muna. So, family muna bago yung iba. Pero, bakit? So, malalaman nyo yan sa part 2. Okay?